Reggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nagbabalik po ang iyong Veggieman together with Kamarse o yung tinatawag nating M&M. Kamarse, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, sir. At ito, balik na naman tayo ulit sa isang episode na kung saan marami tayong isi-share ngayong araw na to related po doon sa tamang pag-aabono ng ating mga pananim. So ang ating sinasabi ditong pananim, hindi lang palay-gulay, kundi mais, fruit-bearing trees, hagip po ito dito. Yan po. Okay, yan ang kagandahan sa atin no? Hindi lang basta sabihin natin isang crop. So multi-crop tayo kasi yung mga farmers natin talagang iba-iba yung iba-iba yung tinatanim. Oo. Yan, tama Okay. yan. Oo. Actually, maraming nag-aabang dito sa episode na to tungkol sa pag-abono, no? Kasi siyempre, ang gusto Ah, ng farmer kumita. Ayaw naman nila yung palagi silang abono. Yung lagi na lang nag-aabono. tama yun, oo. Sigurado. Profitability ang tinitingnan nila dyan, ang bottom line dyan, oo. Okay. So, Kamarse, sa iyong pag-ikot-ikot sa mga sakahan dyan sa Pilipinas, ano ang iyong mga naobserbahan na talagang medyo challenge sa mga farmer? Kasi ganito, andoon pa rin yung tinatawag natin na lumang sistema nila. Okay, although meron diyan nagdidilig, meron diyang nagfe-fertigate, kaya lang ang ginagamit nilang abono yung traditional pa rin. Yung kumbaga ang laman lang ng abono nitrogen, phosphorus, potassium, palagi kong sinasabi sa kanila, "Sir, kailangan meron kang calcium diyan, kailangan meron ka nung iba pa ng mga microelements kasi kalimitan po 'yan ay ubos na o naka-tie up dun sa halaman. At kapag naka-tie up sa halaman, anong gagawin natin 'yan? Dapat bibigyan mo 'yan, hindi naka-tie up sa halaman, naka-tie up sa lupa, kailangan magsu-supply ka diyan either soil application or dili kaya po foliar application. So yun po. Hmm, kaya nga, no? Kasi totoo yun kasi tayo mga farmer, yung mga Pilipino lalo na, medyo kung ano yung nakasanayan, doon natin tayo. So, Oo. hindi ganong hindi ganong nag-i-improve. Masakit man tanggapin, pero yun ang isang masakit na katotohanan. Anyway, Kamarse, Oo. punta na po tayo dun sa ating topic dahil sigurado naghihintay na sila. So, ang ating topic sa araw Okay. na ito is yung mga pamamaraan, ano? Ano ba yung tamang paraan sa Oo. pag-aabono? So, yung mga aspeto Okay, ay salamat Benjamin. Okay. Sige, so from time to time, babalikan kita baka mamaya meron kang okay. gustong idagdag do'n sa aking sinabi para mas magiging malawak yung ating pagse-share doon sa mga Yan. farmer. Okay, Yan. Gusto ko yan. ang Okay. tatalakayin po natin ngayon ay kung papaano natin ilalagay ang abono ng maayos na mapapakinabangan natin ng husto dahil alam natin malaking bahagi ng gastos sa pagsasaka yung abono. Sisimulan ko muna, ano ba yung sitwasyon ng pagsasaka natin ngayon? Okay, alam natin na ang lupa hindi pare-pareho yung tinatawag nating kalusugan niyan o yung fertility niyan. Mayroong halimbawa isang 1,000 square meter nga lang, hindi yan uniform na pare-pareho yung fertility niya. Meron niyang fertility gradient na tinatawag na may pagkakaiba. So, yun, kailangan ayusin yun, harapin yun. Hindi na rin po sikreto or alam na natin na ang populasyon ng buong mundo, hindi lang Pilipinas sumosobra na or dumadami ng dumadami at sa katapat ng pagdami ng dami ng tao, kailangan mayroon ka ngayong kakayanan na mag-produce ng maraming pagkain para mapakain mo yung tumataas na bilang ng tao. Ang mga opportunities ngayon, yung work opportunities, nasa siyudad. Kaya mas marami na ang tao na nandun sa siyudad. Ang nangyayari nga niyan, migrate sila doon sa siyudad at sinasabi, andito yung oportunidad na ako ay makapagtrabaho. Siyempre, dito ako titigil. Sa isang banda, yung tinatawag nating oportunidad na yun na nangyayari doon sa urban area sa mga siyudad, yun yung nagiging dahilan na kumokonti yung tinatawag natin na mga tao or mga farmers na interesado sumabak doon sa pagtatanim. Ayan, okay. Ang bukod pa rin dito, ang ating sakahan hindi na yan lumalaki. So, ang sakahan natin either stay put yan kung ilang hectareage ngayon or dili kaya nababawasan pa kasi kayo mismo makakapagsabi diyan. Marami doon sa ating sakahan ngayon nako-convert sa housing project, nagagawaan ng tinatawag natin na mga pabrika. Sa ngayon, ang food production natin,
50% noon nagagamitan ng abono. Kaya nga yun, napakalaking hamon na kung 50% ang nilalagay ngayon, ang nalalagyan ng abono, kailangan madagdagan pa yan para matulungan na maibsan yung haharapin nating pangangailangan sa pagkain sa mga dumadaming tao. So, bukod dito, kailangan malaman na din kung ano at papaano gagamitin yung abono para matulungan mapataas yung antas ng ating ani. Yan, ngayon, ang sinasabi nila ngayon, "Sir, ano ba talaga yung abono?" Naririnig ko yan, lalo na yung mga kabataan. Ano ba yun? Kuwan yan, pagkain yun ng halaman at ito yung nagbibigay ng sustansya para makuha mo yung magandang ani. Kasi kung hindi ka magbibigay ng tinatawag natin ng abono, hindi mo maaasahan na tataas yung iyong productivity. Hindi mo matataasan na mataas yung magiging ani mo. Automatic na yan. Kailangan pag nagsaka ka, meron kang ilalagay na abono. It's either yung fertilizer, synthetic fertilizer o organic fertilizer. Okay, yan ang kailangan nating tandaan. Okay. Ngayon, ang halaman natin, yan ay, halimbawa may tinanim ka, kay prutas yan, kay gulay yan, palay, mais, kumukuha yan ng sustansya doon sa lupa, yung tinatawag natin na nagkakaroon ng nutrient removal. So, kumuha siya ng sustansya doon sa lupa, pag inanim mo, yung sustansya, wala na doon sa lupa. So, ngayon, magsasaka ka ulit, kailangan palitan mo yan. Kasi kung hindi mo papalitan yan, nauubos yung sustansya sa lupa, maaring ganito ang mangyari sa iyo. Yung itinanim mo, makikita mo bakit hindi masyadong lumalaki. Bakit kakaunti yung dahon? Ayan, hindi ka mabibigyan ng magandang ani niyan. Pero kung sapat yung ibibigay mong sustansya, pagkaani mo, i-replace mo yon, maglalagay ka ng abono o kaya magkakaroon ka ng nutrient recycling, yung mga bahagi ng iyong halaman na hindi kailangan doon na anihin, yun ay ibabalik mo sa lupa dahil may taglay yung sustansya eh. Yan ang makukuha mong itsura. And then, sa paggamit din ng tamang pagbibigay ng tamang abono, nandoon yung malaking posibilidad na maalis mo yung pagtama ng isang sakit. Kagaya nitong nakikita ninyo, lapnos sa sili, calcium deficiency yan. Bigyan mo ng magandang supply ng calcium ang iyong sili, makakaiwas ka na tamaan ka ng lapnos. Yung aanihin mong prutas, mas maganda ang balat, mas maganda ang kalidad, mas matamis kapag tama ang abono. Yung iyong papaya, halimbawa rin yan, yung aanihin mong papaya, hindi mag-iitsurang parang durian kapag tama yung sustansyang ibibigay mo. Kasi yung makikita mo bukol-bukol na papaya, yan ay dahil sa kakulangan sa boron. So ayaw nang mamimili, ikaw mismo ayaw mo ng papaya na ganito yung itsura. And then, ang ating ginagawa ngayon, pinagtutulong-tulungan natin ay tayo ay nagtutulong-tulong para ma-build natin ang new generation of farmers. Kasi sa puntong ito, kailangan natin na ipaliwanag sa farmer ang paglalagay ng abono ay hindi lang pagpapataas ng productivity, kundi idadamay dito yung pagtaas ng quality. Ang sisilipin na niya hindi lang yung sa susunod na season, kundi yung long-term effect ng farming na ginagawa niya ngayon. At ang gagawin din natin yan, tutulungan natin sila para ma-improve natin, mapangalagaan natin yung soil health para doon sa mga future generations na mga magiging farmer. Yan ang kailangan natin ngayon. Okay, sa basic ng fertilization, ang kailangan mo dyan, alam mo dapat kung bakit ka mag-aabono. Ano yung abonong gagamitin mo? Papaano at kailan mo ibibigay yan doon sa iyong halaman. Okay. Ngayon, bago natin umpisahan yung discussion na to, ituloy-tuloy natin, meron tayong tinatawag na Liebig's Law of Minimum. Okay. Ihalin tulad mo yung aanihin mo sa tubig na nasa loob ng bariles. Okay. Kung meron kang maraming sustansya dyan, tandaan mo ha, isang element dyan o isang nutrient dyan na kulang, hindi mo na ibibigay, hindi mo mapapataas yung ani mo. Yun lang yung level niyan. Pero kung yun ay yung kakulangang sustansyang yun, ibibigay mo, ang mangyayari niyan, nandun yung malaking posibilidad, mapataas mo yung ani. So, kailangan alam mo kung ano yung sustansya na limiting na pumibigil para lumaki yung tinatawag natin na antas ng iyong ani. Okay. Tayong mga magsasaka, ito yung mga lalo na yung traditional na farmers natin, ang kilalang abono dyan, yung tinatawag natin, ang alam nila, ang kailangan ko lang ibigay dito ay nitrogen,
phosphorus, potassium. Sinasabi nila, o sige, nitrogen, yan ay pampaberde ng halaman, nakakagawa ng pagkain mula sa liwanag ng araw. Pero yung phosphorus, malaking tulong yan para sa laki ng ugat, tangkay, bulaklak, saka prutas. At syempre, yung potassium, malaking bagay yan para doon sa tinatawag natin na paggawa ng pagkain, lalong-lalo na doon sa pagbubulaklak ng ating mga or pagbunga ng ating mga nakatanim. Okay. Yung sinasabi natin kanina na paggamit ng abono, papaano ba talaga ang kanyan? 4 lang yung kailangan mong i-maintain diyan or tandaan. Meron tayong tinatawag na 4 hours of fertilization. Ano-ano 'yan? Right source. Sa anong abono ko kukuhanin yung sustansyang ibibigay ko? Kasi alam mo, sa ganitong stage, ito yung kailangan kong sustansya. Pero saang abono ko kukuhanin yun? Gaano kadami ko ilalagay bawat puno, yung abono kong nasabi na kailangan kong ilagay. Kailan ko ilalagay yung abono para tamang-tama, kailangan ng halaman ito, ganitong panahon, ganito ko ibibigay. So kailangan yan, right time, tamang panahon. Right place, gaanong saan ko ilalagay? Papaano ko ilalagay yung abono doon sa puno natin? Gaanong kalayo? Basta ko lang ba isasabog? Yan, kailangan yan yung tinatawag natin na 4 hours of fertilization. Simple lang ito pero napakalaking bagay nito para doon sa magandang epekto ng ating abonong mga gagamitin. Okay, tandaan din po natin yung sustansya nating ibinibigay, hindi ko mo siksik, liglig sa sustansya yung abono, okay na yun. Meron tayong kailangan tandaan yan. Bigyan ko kayo ng example. Yung potassium, ammonium nitrogen, magnesium, at saka calcium, kailangan ang supply po niyan balanse. Kasi isa lang po dyan ang ibigay mo ng sobra, tagilid na yung pagkain ng, halimbawa, sobra ang ilalagay mong potassium, tagilid na yung pagkain ng ammonium, magnesium at calcium. Kasi kung alin yung marami, yun lang yung mas maraming kukuhanin ng kakainin ng halaman mo. So, paano ngayon mapapadami yung tinatawag natin na mapapaganda natin yung maraming dahon, maraming talbos? Eh kung itong ibibigay mo lang yung tulong doon sa pagbubulaklak, paano yung calcium na tinatawag natin na tulong para makaiwas sa sakit, makaiwas doon sa panglalaglag ng bulaklak at bunga? Kaya critical po yun. Yan, okay. So, sinabi din kanina, alamin kung paano ilalagay ang abono natin. Okay, ang abono natin, kailangan niya, paglalagay niya, regular. Hindi yung maisipan mo lang na maglagay, ilalagay mo na yan. Okay. At halimbawa, yung maganda yung klase ng lupa mo, well-drained yan. Kalimitan, ang ilalagay mo doon, tamang quantity every week, every 7 days, lagay ka na lagay. Tapos, hindi ko mo nando'n ka na, bumunga na yung halaman mo, sasabihin mo, sir, tama na, bumunga na yung halaman ko, ititigil. Itigil mo yung abono, ititigil pa rin yan yung pagbigay sa iyo ng succeeding na bulaklak at bunga. Habang bumubulaklak, habang bumubunga yung iyong tanim, kailangan dire-diretso yung pag-abono para hindi tumigil yung pagbibigay sa iyo ng bunga niyan. Okay. Kung ang lupa mo naman ay yung tinatawag natin na malagkit, ang magiging quantity na ilalagay mo dito ay kaunti lang. Kasi ang clay, yung tinatawag natin yan, nakakapit na maigi dyan yung ating sustansyang ilalagay. Nandun, hindi mawawala. Pero dahan-dahan lang yung ibibigay yon. Kaya ang gagawin natin dyan, kaunti yung ibibigay nyo, oobserbahan mo yung halaman mo, tapos pag obserba mo ganun, titingnan mo, uy, nag-iiba na yung kulay. Kapag ka na ganun na napansin mo na medyo kailangan ng paberdehin yung kwan, doon ka pala maglalagay. Hindi mo pwedeng sundin na every week yun yung ilalagay mo kung malagkit yung lupa mo. Meron din naman pagkakataon na ang lupa mo, mataas yung organic content, yung tinatawag natin na mga mayamang lupa doon sa mga organic tawag dito, decomposed product. Yun, hindi ibig sabihin hindi ka na maglalagay ng abono. Meron ka ring panahon na kailangan mong maglagay pero kaunti lang po na inorganic fertilizer. Kaunti lang para supplyan mo kasi tandaan mo ha, yung organic fertilizer, mababa yung nitrogen content niyan. Mababa ang nitrogen content niyan na para maibigay mo yung sapat na pangangailangan ng isang pananim, yan ay kailangan dagdagan mo, mas maganda kuhanin mo sa inorganic fertilizer. Kasi yun yung magbibigay sa iyo na padadaliin ang buhay mo na meron kang produktong pagkukuhanan ng mas mataas na nitrogen,
na maibibigay mo katulong ng organic. Kasi kung organic fertilizer lang, ang 3% lang ang nitrogen na karga niyan. 3% nitrogen, kailangan mo, sa 3% nitrogen, mahigit 1 kilo lang na nitrogen ng isang sako niyan, 50 kilos. Ang kailangan mo 120 kilos. Paano yun? 100 sako. So yun, para dumali ang buhay natin, meron tayong pagkukuhanan ng inorganic fertilizer, kaunti lang po. Okay, meron tayong iba-ibang klase ng abono. Ano yun? Yung dry fertilizer, kalimitan yan, yung tinatawag na granular. Granular, ito, yung tinagawag natin ito na yung binubudbud natin sa halaman, pwedeng gamitin sa basil, pwedeng gamitin sa side dressing. At ang paglalagay nito, tandaan nyo ha, 2 to 3 inches from the stem. O kaya 1 to 2 inches below the seed. Tapos yung dry fertilizer na yon, hindi dapat yan, halimbawa minsan nag-aabono tayo ng umagang-umaga, hindi dapat yan pumatong doon sa dahon, basang dahon. Kasi kapag gano'n ang nangyari, hindi mo naalis yun, masusunog yung dahon mo. Meron din naman tayo tinatawag na organic fertilizer. Kalimitan ito ay nanggagaling dito sa yung tinatawag nating compost, na ito yung mga galing sa inyong garden, galing sa sakahan, pwedeng yung tinatawag natin na ipot ng manok. Ganito rin yun, ina-apply mo pa rin basil at sa side dressing. Kaya lang kapag ikaw gagamit nito ng mga compost na to, ng mga organic fertilizer, siguraduhin mo na fully decomposed yan. Kasi kung hindi yan fully decomposed, ginamit mo, imbis na makatulong sa iyo yan, magkakaroon ka ng ammonium toxicity, masusunog yung dahon ng tanim mo, kamamatay ng iyong tanim niya. And then, meron tayong water-soluble fertilizer. Okay, water-soluble fertilizer, as the word explains, natutunaw sa tubig. Pinakamabilis na makapagbigay ito ng epekto. Kapag ginilagay mo ito, madaling kasi sumasama ito doon sa tubig na kinukuha ng halaman. Okay, pero tandaan lang ninyo ha, yung tinatawag nating water-soluble fertilizer, ito yung tinatawag natin na mamaya i-discuss ko ano ba yung dapat mong tingnan doon sa water-soluble. Kasi sinasabi ng iba, yung mga lahat naman na nakikita kong abono, sir, ay natutunaw. Pero hindi po totally na natutunaw yun. So ano yung kailangan pag-iingat ang gawin natin? Okay, sa water-soluble fertilizer, ito yung tinatawag natin na pwede nating gamiting idilig, pwede nating spray, kasi ito yung ginagawa nating first aid doon sa mga tanim natin na merong tinatawag na nutrient deficiency. Sir Benjamin, baka meron kang idadagdag Okay, doon sa mga okay. binanggit. So balik po tayo dun sa ating types ng fertilizer, no, yung water soluble, yung Ayan, compost, okay. at yung dry. Um, Unang-una po, no, dun sa compost, mas tama yun, ano, tandaan natin dapat fully decomposed siya. Yung talagang kung po pwede, yung kung sa manure yan, chicken manure, talagang dry na dry yan. Although merong iba na nagsasabi fresh nila ina-apply, pero sa totoo lang, ano, Oo. yung mga yun kasi meron yung nagtatagay ng mga bacteria yan, usually may mga ibang Mhm. mga hindi nais-nais na mga microorganisms. Tsaka isa pa, 'pag fresh Oo. yung ina-apply mo, ikaw mismo mahihirapan, eh. Kasi medyo hindi maganda ang amoy talaga niyan 'pag fresh yan. Mhm. Tapos, Oo. kasi ano po yung mga example natin, mga dry fertilizer tsaka yung mga water soluble na fertilizer? Okay, dry fertilizer, ayan, yung complete fertilizer natin, yung urea natin, yung 1620. Example 'yan ng dry fertilizer. Yung water soluble fertilizer, kung ang gusto mong makita yung tinatawag natin na yung 100% na natutunaw, ano 'yon? Maraming kumpanya nagpo-produce nito. 15-15-30. 20-20-20, yan mga water Ayan, soluble fertilizer. Kapag nilagay mo sa tubig, talagang wala kang makikita na nandun sa ilalim, nasa ibaba ng container na pinagtunawan mo. Kasi merong ibang fertilizer diyan na halimbawa yung yung calcium nitrate, example yon. Water soluble ayan. fertilizer diyan. Pero doon sa available na sa water soluble, iisa po yung tinatawag natin na 100% water soluble. So anong ibig sabihin noon? Yung hindi water soluble, hindi 100% water soluble, abay, wag mong gagamitin na pang spray yon. Kasi kapag hindi yan natunaw, in-spray mo yung hindi natunaw, dumapo dun sa dahon, masusunog ang dahon yan. Pero yung 100% water soluble, wala kang aalalahanin doon na yan ay pag in-spray mo, dumapo sa dahon, natuyo, hindi masusunog. So yun yung importansya doon. Kailangan 100% water soluble. Kung yung abono mong, yung water soluble fertilizer na iyong nabili
ay talagang 100% para maiwasan yung tinatawag nating phytotoxicity. So Okay? usually, Kamarse, pag sinabi nating water soluble, gaano kabilis ba yan bago matunaw at para mai-apply na Sandali nila? lang 'yan. Kasi Sandali lang 'yan, wala 'yang 1 minuto, 2 minuto basta yun oo, ay inilagay mo, haluin mong gano'n, clear yung tubig. oo, parang Kapag kape clear lang yung yan o tubig, gatas 'no? 100% water soluble. Pero 'pag turbid, yung nakita mo na medyo maputi, aba hindi yan hindi yan water soluble. Parang Oo. kape lang pala tsaka asukal na tutunawin, gano'n lang kabilis. Gano'n, oo, oo. Kasi yung may mga nakikita ko ng mga farmers dati na ang gagawin nila, hindi nga yata talagang water soluble yun, eh. Lalagay nila sa Oo, ano, sa drum, tapos oo. hahalu-haluin nila yun, tapos hanggang kinabukasan pa nila bago mai-apply, eh. Tapos may Hmm, mga remnants hin pa rin sa ilalim. So, hindi okey lang water kaya yun? soluble yun. So, hindi Oo. water soluble yun, pero effective Hindi naman yun daw yun. water soluble at yun yung sinasabi ko na kailangan mo lubos na pag-iingat doon kasi once sumayad Hmm, yun, hindi mo binanlawan, yun sunog ang dahon ng iyong tanim. okey. So, ano nga po yung, timplada ng, calcium nitrate na ginagamit na for example? Ang, calcium nitrate ngayon kung yun ay yung 100% o kahit hindi 100% soluble ang ginagawa kasi diyan 3 kilo sa 200 liter drum. Yun yung Hmm, tinitimpla nila tapos kung, kuwan ang pagdidilig niyan calibrated hindi yung basta naisipan mo, tabo, dilig, mm. hindi. Kasi taas baba ang amount ng nitrogen na makukuha mo doon. Kailangan yon kagaya niyan, yung 3 kilos na yon para approximately 5 grams yung makukuha mo doon, bilang yung takal ng, ilalagay mo bawat puno. Usually yan ay nagre-range sa 2 to 4. Depende yan doon sa gusto mong numero or bilang ng gramo ng nitrogen na mapapalagay. Sa gano'ng pagkakataon kung calibrated yan, mas malayo yung maaabot ng paglalagay mo ng abono. Kasi kung yan ay tantsiyado-tantsiyado lang, ang mangyayari niyan 'pag pagod na yung tao, mababa na ang efficiency niyan, mas marami na ang ilalagay. Kalimitan, mas kakaunti na yung ilalagay bawat puno. So, Okey. makikita mo yung bukid, sasabihin mo, "Sir, tama naman yung binigay ko, primera klase yung ginamit kong abono, bakit ganito, alon-alon?" Yun po yung isang dahilan kung bakit ganun yung nakikita, Hmm. Actually, yan. yung iba ang ginagawa nila habang nagtatakal ng ligo, lata ng sardinas, Hmm, Master oo, o kung ano man 'yan. So, ginagawa nila habang nagtatakal-takal 'yun, may timba, tapos hinahalo rin nila oo. yung drum, minimix nila ng Iyan kung minimix, hindi 100% water soluble, oo. Kasi yung kung drum. hindi nila kinukuha yun, hindi masyadong natutunaw, habang Hmm, umuunti yung level ng tubig dun sa drum, nagiging highly concentrated yung bawat takal, yun. okey. So, before tayo magpatuloy ano, batiin ko lang yung mga nanonood sa'tin, si Jay sabi niya, "Musta Kamarse?" And of course, si Haji, "Good morning Sir Mike." Si Raquel, "Wow." Si ating partner Adorado Ayun, Chumacera from Quezon. sigurado, okey, present siya ngayon, oo. Oo, talagang lagi yan nanonood sa'tin. Of course, si Sir William, Yan si Sir William salamat din, po. Sir oo. William, magandang gabi po sa inyo. Si, Flora Naning, magandang gabi from, Montreal, Canada. Mhm, Ayan, summer na okey. summer. Tapos si, Justoni, magandang umaga Justoni, good morning. Puwede po bang i-spray ang Nitrabor? Wala po kasing available na foliar galing na Yara dito sa Coron, from Palawan, si Justoni. Ah, hindi ko sir irerekomenda ang Nitrabor, Calcinit ang gagamitin mo 100%, kuwan yun, 100% water soluble yun. Malaki yung tyansa na makasunog yan, pero kung ang i-sprayan mo mangga, yung makakapal ang dahon, puwede po yan. Pero sa gulay sir, wag niyong i-spray ang Nitrabor, masusunog No, sir ang dahon. okey. Si Raymar from, Makalelon, Makalelon, Quezon, nakarating na ako dati diyan. Medyo Oo, bundok-bundok din, eh. From, oo, Igo Rodriguez, LGU Rodriguez, LGU. Magandang, oo, umaga sa inyo diyan from LGU Rodriguez. And si okey. Teodor, nagtanong na rin siya. Puwede po bang pagsamahin yung abonong Tropicoat at abonong 1616 ng Yara sa mga halamang gulay na tangay ng bunga at bulaklak, tangkay siguro 'yun, ng bunga at Tangkay bulaklak? ng bunga at saka Hmm, kuwan, okey. Ganito po yun sir, pinakamaganda talaga kung halimbawa ang pag-uusapan natin i-Yara fertilizer, kung kayo ay nasa reproductive stage, magandang gamitin ang pinakamagandang gamitin doon yung Winner. Kaso maraming nagsasabi na, "Sir hindi available sa amin yung Winner, eh, puwede bang triple 16?" Puwede po niyong gamitin ang triple 16 kasi yung basic na kailangan doon sa halaman mo, yung sinasabi ko na
lagi nating nakakalimutan o hindi nabibigyan pansin, yung calcium at saka boron, nandun, kasama na yun doon, mabibigay mo na yun, at saka yung nitrogen, phosphorus, potassium, okay na po yun, sir. Okay. Okay lang gamitin winner siguro, wag lang yung loser ano? Oo, okey Oo. po, oh. Okay, tapos merong isang katanungan dito, ito is very specific naman 'to 'no. Paano ang saktong pag-aabono sa siling labuyo? Ayan, tatanungin ko kayo, kung hindi pa bumubulaklak yan, ang pag-aabono diyan ay, complete fertilizer at saka po calcium nitrate. Yun po kuwan yun, tigka 3 kilo sa 200 liter drum. Tapos ang ididilig po ninyo sa puno, bawat puno ay, 2 ligo, 2 tinapa. Tandaan niyo ha, 2 lang ha. Kapagka bumubulaklak na, so ang, gagawin ninyo, winner at saka po calcium nitrate. Pero kung wala kayong winner, meron ding produkto ang Atlas diyan, yung 14920, yun puwedeng gamitin po yun. Halos katapat na Okay. po yun ng, tinatawag natin na, winner. Kumpleto yun, marami ding sustansiya yun bukod sa NPK. Gano'n yun, yung Unique 16 mo o yung Triple 14, palitan mo lang po yun nung tinatawag natin na abonong binanggit ko sa inyo na winner o kaya yung produkto nung, Atlas, Atlas na 14920, gano'n din 920. po, 3 kilo, tapos may calcium nitrate pa rin at sa 200 liter drum, ang, dilig din po 'yan, 2 lata po 'yan. Yung iba dahil naghahabol sa presyo, maganda daw, puwede bang dagdagan? Okey, dagdagan mo 'yan, gawin mong 3 yung takal bawat puno at ang interval po ng paglalagay ninyo niyan ay 7 days. Huwag ninyong ambisyonin na tinaasan mo na yung rate tapos iiklian mo pa yung paglalagay, wag na po, tama na yung 7 days, talagang tamang-tama na po yun. Sobra na yun kung yun gagawin mong 3 every 3 days ang gagawin po ninyo doon. Masisiyahan na kayo doon sa pagtataas ng from 2 lata, gagawin mong 3 lata po ng dilig bawat puno every 7 days. Okay. Yan po. Tsaka siguro kung ang katanungan mo, yung concern mo is about yung, lapnos. Yung Oh, lapnos kasi yung usually pinakita mo kanina ano, sabi mo kakulangan mm, sa calcium, calcium. kulangan sa Mhm, calcium. So, meron po kaming episode diyan ano, si Buddy Vargas naman ang sabi niya, "Ano yung solusyon sa unos na lapnos?" So, may mhm. video po tayo diyan, panoorin niyo lamang po 'yun ano, na step by step ano yung mga ina-apply do'n. Pero definitely gagamit kayo ng produkto na merong calcium. At gano'n din ano, yung mga parang nabubulok yung puwit ng kamatis, yung, Yun, blossom and calcium din yun. calcium din po 'yan ano, at sabi nga ni Kamarcia ng mga nakaraang mga episode, ang calcium ay hindi gaanong mobile na nutrient. Kaya dapat yung ating, Okey. irrigation, yung pagdidilig natin is ano rin dapat yung normal siya ano, yung sapat. Kasi karamihan yung mga nakita ko ng mga kamatis, yung iba sa Nueva Vizcaya, yung mga walang halos source of water, talagang nagkakaroon ng calcium deficiency yung blossom end rot. Lalo na kung yung iyong variety na napili ay walang ganong, ah, resistensya laban sa calcium deficiency. Okey ka, Marse? Okey. So, patuloy po tayo ho. So, ngayon, ano ba yung mas magandang gamitin mo ditong, abono? Tinatabi nila granular fertilizer o yung water soluble fertilizer? Kasi yung granular fertilizer, sinasabi natin ito, makapagbibigay ito ng sustansya dahan-dahan pero ang epekto nito mahaba. So yun yung magandang gamitin doon. Tapos ang granular fertilizer puwede mong gamitin as basal, puwede mong gamitin 'yan at the time of transplanting or puwedeng ibubudbud mo na 'yan doon sa parallel doon sa row ng iyong mga nakatanim. On the other hand naman, yung water soluble fertilizer, ito kalimitan sinasabi nila mas maganda yung epekto kapagka isinama mo na dun sa dilig. Kasi mas mabilis daw na kainin ng halaman yung sustansya. Ganun din, puwede pa ring basal, puwede ding, side dress, ganun ang puwede ding gawin diyan. Pero tandaan po ninyo ha, yung sinasabi ko kanina, kung 100 water soluble fertilizer ang gagamitin mo, puwedeng mabasa yung dahon. Pero kung hindi water soluble, 100% water soluble, nagdilig ka niyan tapos yung tinatawag natin na nabasa yung dahon, kailangan mong banlawan kasi sigurado masusunog yan. Kaya yun ang kagandahan yun ang, downside lang ng, drenching na tinatawag natin, water soluble pero hindi 100%. Kaya mas maganda diyan kung kayo ay gagamit ng abono na
gagamitin yun ng drenching. Maganda diyan, ang piliin mo 100% water soluble. Kamatse, Ayun, okey. So yes, kamatse. sir. Nakalagay po ba dun sa Opo. sako ng abono kung water soluble o hindi? Yes po, nakalagay po yun doon. Nakalagay yun, kung yun lalong-lalo na dun sa likod nakalagay doon 100% water soluble. Tapos nakalagay pa rin doon, anong best stage siya magandang gamitin. Yung ba is sa pagdadahon, yung ba is sa budding or dun sa fruit development. Yun ang pinakamaganda doon. Fully Okay. guided ka doon. Nabanggit niyo rin yung tungkol dun Oh, sa pagbabanlaw, oh, pagbabanlaw. mhm. Ano po yung ibig niyong sabihin Pagbabanlaw ginagawa lang naman nila doon, halimbawa nabasa, padadaanan lang nila ng sprayer na tubig lang. Kumbaga paagusan lang nila ng kaunting tubig yung nabasa na dahon, yun okey na sa kanila yun. at usually ginagamit yun kapagka hindi 100% soluble yung in-spray nila? Ye Oo, yung nga, yung, mga nagsisibuyas gano'n nga, eh, kasi ang ginagawa nila doon sa Nitrabor, yung calcium nitrate ng Yara ini-spray nila. Sabi ko nga paano nangyayari niyan hindi kayo nasusunog sir, binabanlawan namin. Hindi ako nag-spray ng, calcium nitrate ng Yara. May kasunod ako na nag-i-spray tubig lang. Sabi ko ayun, okey yun kung gano'n. Oo, kasi meron na akong nakita niyan Wala dati yung sa Quezon din yun. Sa Quezon mhm, nagbabanlaw nga daw sila. oo, yun. Wala Ah, namang problema yun kung binanlawan mo, bumaba yung andun pa rin sa ugat yun, eh. Dun din pupunta sige, yung, nahugasan, makakain pa rin ng sagot halaman mo. sagutin na natin 'tong katanungan baka mawalan tayo ng oras mamaya, eh. Sir, gaano Sige, po ba oo. kadaming fertilizer, gaano kadami 'pag seedling stage pa lang? Ang, Ito, seedling sinunta stage na nasa tray, kung nasa tray ang ginagawa namin pasipsip yan. Ang ginagawa kasi doon, isang latang ligo sa 16 liter water, yung tubig na yun o yung abono noon, complete fertilizer ang gamitin mo ha, wag mong gagamitin yung isang nitrogen lang o kailangan kasi kapagka complete. maliit pa yung tanim mo, yun ay ang, kumpleto ang ilalagay mo dun. So sa seedling tray pa, ilagay mo sa batya yung, inunaw na complete fertilizer tapos ilubog mo ng kaunti yung seedling tray, pasipsipin mo yung lupa. Yun lang ha, huwag mong babasahin yung dahon. Kung nakatanim na, ano yung gagawin mo? Okey, Gaano po isang katagal? ligo sa 16 liter of water, idilig mo isang ligo bawat puno, yon. Hanggang 15 days yon, gano'n. Oo. Bale 2 application lang ang mangyayari sa iyo niyan, eh, kasi pagdating mo ng 15 days after transplanting, full dose na yung gagamitin mo doon, So isang okey? isang ligong sardinas ng triple, 16 liter, 16 oo. liter, tapos kuha pa rin ng Isang isang ligong ligo, isang isang ligo. takal, oo. Okey, yung ligo po Yan, ano, yung lata ng sardinas puwede ring, master, toyo, 555, oo. 555. Ayun, 555 nakalimutan ko na yung 555. Pero paborito Oo, talaga yung ligo, eh, 'no? Ligo, oo. yung Sa Mindanao simple. nga ang tawag diyan tinapa. Ayun, tinapa, yan may nagtanong nung isang araw, ano ba yung tinapa? Isang tinapa, oo, oo. Huwag niyo pong kakalimutan si Freddie Webb tsaka si Nova Villa. Alam mo ba yan? Yung Oo, sabi niya, "Darling, ligo na tayo." Ligo, 'yan. Anyway, binabati ko yung aking, brother-in-law si, Edmond Supangco. Magandang gabi sa'yo diyan, Nono. At, hmm, nanonood siya ngayon. Nanonood yun laging okey. nanonood yung ating mga ano, eh. Good evening po, Okay, opo, magandang gabi sa'yo. Um, okey. ito pa. Kailan po magsisimula maglagay ng calcium? Ang kagandahan po nito, ang calcium niyan, mas maganda po yung bago, ah, pumasok doon sa tinatawag natin na reproductive stage. Pero kalimitan ang ginagawa niyan, kasi minsan hindi pare-pareho, basta sabi nila meron na kang nakitang bulaklak, time na to apply. Kasi palagi kong sinasabi ang calcium, immobile nutrients yan, hirap na hirap yan dumating dun sa talbos, bulaklak at bunga para masolusyunan mo yung kakulangan na yun, foliar spray ang gagamitin mo, yan. Tama ano, kasi kung minsan huli na, eh, nahuhuli na yung paglalagay ng calcium, Ah, kaya lumalabas wala na na, sa bunga. Nagma-manifest na sa oo, bunga yung kakulangan niya, eh. oo. So At ako, I tandaan agree. po natin ha, Very good. yung sinasabi din ni Sir Mike kanina blossom end rot, yung kamatis na umitim yung puwitan. Kapagka gano'n meron na kayong nakita noon, hindi na magagamot yun ha, baka akala niyo maghihilom pa yun, magiging berde, hindi na po. Ang aalagaan nung inyong ini-spray na calcium, yung mga susunod na bulaklak. Kasi meron akong incident na gano'n, na sinasabi hindi naman epektibo yung calcium kasi yung itim daw hindi na gumaling. Sabi ko, "Sir, hindi na yun gagaling. Tapos na yun sir, considered na ninyo na tapo na yun." Pero yung mga lalabas na bago, yun yung
wala na noong umiitim na puwitan ng kamatis. Yan, Hmm. Yes, saka speaking of foliar, yung foliar application makakatulong din 'yan. Nakakatulong oo, talaga ng klase. oo. Okey, ito, sagutin na natin mga ito. Totoo po ba na hindi puwedeng pagsabayin ang calcium at sulfur? May chemical effect daw po 'yun. Hindi po 'yun ang hindi puwedeng pagsabayin, calcium at phosphorus, magnesium at phosphorus. Kasi pagka 'yun ay pinagsabay niyo po, nagkakaroon tayo ng nutrient interaction. Ang nangyayari, nagyayapos, nag-aasawa yung calcium at phosphorus, insoluble compound. 'Pag insoluble compound, hindi mo na magagamit yung sustansyang 'yun. Gano'n din yung nangyayari sa magnesium at saka po doon sa phosphorus. Kaya nga po makikita ninyo bakit ang mga abono walang kasamang calcium pagka kuwan niyo, bakit? Kasi sinasabi ng iba, "Sir, bakit hindi gawin ng mga kumpanya na isang Hmm, sakong abono, nandun na lahat." lahat Maganda maganda yung ideya mo, pero hindi talaga puwedeng magkasama yon. Kung gagamitin mo yon, magkahiwalay na ilalagay mo yon. Yun 'yun, po. ayan. Oh, sir, 'pag po ba maglagay ng complete dapat po ba sa side ng halaman? Saan daw Ayan, nilalagay yung okey. complete? Yan, meron tayong slide na kuwan, makikita mo papaano yun 'Yan. gagamitin natin. Okey. Oh, sige 'di tuloy na muna tayo. Meron pang mga question dito. Okey, Meron pa. okey. Teka muna pala, nauna ako. Ganito, yung paglalagay ng abono kailangan nga regular yon at, alam natin ang abono dati nating ginagamit NPK, pero ngayon maraming abono na mabibili ka na merong mga micronutrients, okey. Tapos yung, content nung mga micronutrients na yun iba-iba bawat kumpanya. Okey, magaganda yung laman ng abono pero hindi ibig sabihin niyan 'pag ginamit mo maganda yung magiging resulta. Kailangan tama yung paggamit mo kasi imbes kung mali yung paggamit mo, sobra sala yung sistema ng paglalagay, imbes na makatulong, magbibigay ng problema yan sa iyo. Okey, kalimitan kasi yung mga inilalagay mong abono, yan ay hindi lahat nakakain ng halaman. Marami diyan natatapon, marami diyan nata-tie up, yung Ayun, kumbaga may mga sustansiya tayo na 'pag nilagay mo sa lupa merong mga heavy metal na yayapos do'n, hindi mo na magagamit 'yan. And then sinasabi palagi sa akin ng mga magsasaka, "Sir, ano ba talagang magandang dami ng ng abono na gagamitin?" Ang pinakamaganda sir talaga diyan, heavier soil analyze. Pa-analyze mo 'yun kasi 'yun yung yun. makapagbibigay sa iyo na ano ba yung kondisyon ng lupa ko with regards doon sa nutrient availability, with regards doon sa 'pag naglagay ako ng abono, yun yung tamang kailangan na ibigay ko. Kasi meron diyan 'pag nag-analyze ka sasabihin nila, "Naku, ang dami ko palang phosphorus, ang dami ko palang lalo na yung potassium, ang dami-dami pala." Pero tanungin mo, ano ba 'yan, available o yung present lang dun sa lupa mo? Kasi para mo mapakinabangan yung sustansiya na nasa lupa mo, available form 'yan. Pero kung yun phosphorus, potassium saka Isabela, sa Kawayan Isabela, ang dami, ang taas-taas ng potassium nila nun. Tingnan mo yung analysis, hindi available, hindi magagamit ng halaman mo yun. Kaya ang pinakamaganda diyan, have your soil analyzed at yun ang magbibigay sa iyo kasi importanteng-importante diyan yung number one yung pH. Kasi yun yung magsasabi na yung mga sustansiya ko ba puwedeng magamit diyan. Ano yung magiging kondisyon kasi pagka sobrang acidic ang lupa mo, lagay ka ng lagay ng abono, ay hindi na yung papayagang makain ng halaman mo. Kaya palaging meron 'yan. Ang pinakamaganda talaga diyan yung nabanggit ko kanina, huwag kayong mag-rely doon sa general recommendation. Pinakamaganda talaga have your soil analyzed. Kasi alam ko matagal na kayong nagsasaka, paggamit ninyo yung abono lalong-lalo na 2100 ang ginagamit niyo, palaging gano'n, maasim yung lupa niyo, sigurado po 'yan. At 'pag maasim ang lupa niyo, andoon yung posibilidad na hindi magagamit ng ayos yung mga sustansiya ninyong inilalagay po sa lupa. Okey. Okey, ayan ngayon, Siguro yung tinanong doon, saan ba, gaano bang ilalagay doon? Kasi sinabi ko kanina ang paglalagay mo ng abono dapat 1 to 2 inches ang layo sa puno. Bakit? Kasi tingnan mo itong phosphorus. Ang phosphorus para mapakinabangan mo kailangan ang layo niyan ay 2 to 4 mm. Tingnan mo, wala pang 1 inch. Yung ibang abono kahit sabihin mo na, ang layo niyan ay, 1.6 inch, 1 inch, makakain yan. Pero ang pinaka-critical diyan phosphorus, 'di ba sinabi ko sa inyo, ang phosphorus kailangan yan sa pagtatalbos,
pag-uugat, yung paglaki. Kasi diyan kakain yung halaman natin, eh. Kapagka mapahaba, mapakapal mo yung ugat dahil sa pagbibigay mo ng phosphorus, yung mga ilalagay mong abono diyan, maganda yung magiging epekto doon sa iyong pananim. Kaya yan sir, nasagot ko na sa iyo, gaanong kalayo, huwag kang lalampas ng 2 inches doon sa tinatawag natin layo sa puno ng bawat tanim mo. Pero bukod doon sir, tandaan mo yung dami ha, critical yun. Huwag mong lalagyan ng sobra kasi imbes na makatulong yan, makasasama yan doon sa iyong tanim. Okay? Meron tayong 4 na klase ng pag-apply ng abono. Broadcasting, okay, ito, alam na naman ninyo, sinasabog lang yan sa lupa. Pwedeng isabog yan doon sa basal, pwedeng isabog yan kung halimbawa nakapagtanim ka na. Meron tayong foliar application, uunawin mo sa tubig, i-spray mo. Pinakamabilis ito kasi yung foliar application na 'to kasi minsan hindi ba meron tayong nakikitang nutrient deficiency or dili kaya huli nating nalaman na yung lupa natin maasim. 'Pag maasim, may tanim ka na, mahirap ng panin yun, mahirap ng, maremedyohan agad yun. Kaya ang ginagawa doon, first aid doon, foliar application. Gamitin mo yung tinatawag natin na mga 100% water soluble na 16-16 or 20-20 yun o 15-15-30 yun foliar fertilizer. Yung nutrient deficiency mo masosolusyonan yun pinakamabilis. Okay, yung fertigation naman ang gagamitin mo, ikakalat mo yung abono sa pamamagitan ng pagdidilig mo. May linya ka ng tubig, doon mo ilalagay yung patadaanin yung abono mo. So, yun ang kwan yun. Halos may relationship itong dalawang ito, fertigation at drip irrigation. Pero ang pinaka matindi dito, itong drip irrigation kasi kontrolado mo yung tubig doon sa pagbibigay ng abono at ang pagbibigay mo ng abono sa drip irrigation, araw-araw yan. Kaya lang dahil araw-araw mong ibinibigay, aba, spoon feeding, parang pinapakain mo ng kutsa-kutsarita yung tanim mo. Hindi pwedeng ang drip irrigation, isang bagsakan ng tubig. Ang ginagawa niyan, 2 hours after sunrise, doon ka magbibigay ng pauti-uting tubig. 2 hours before sunset, doon ka rin magbibigay or puputulin mo na yung pagbibigay mo ng tubig. Whereas, itong fertigation, dire-diretso ito, basta lagay mo na lang na gano'n, kasama doon sa, basta nagdilig ka, nandun yung abono. Pero, ganun pa rin, abonong ilalagay mo dapat, calibrated, hindi yung basta sasabihin mo na, ilalagay mo na lahat doon. Hindi po. Every time na nagdidilig ka, dahil ginagamit mo yung tubig paglagay ng abono, kailangan computed yung quantity ng ilalagay mo. Dahil alam mo, mahal ang abono, kailangan ibigay ko lang yung tamang kantidad na makakain ng halaman, hindi masasayang. So, ayan po ha, 4 na klase yung paglalagay ng abono. At kung halimbawa may bala kayo kung ano man, itong fertigation at drip irrigation, pwede po namin kayong alalayan dito. Kasi ito, hindi po basta ito ginagawa ng sasabihin ninyo tunawin sa tubig, ilagay na ninyo. Hindi po, meron tayong susunding proseso dyan. At yun ang magiging dahilan para mas maganda yung, kasi ang katipiran mo dito sa dalawang ito, 20% reduction ng abono eh. So, malaking bagay yun. Pero paano mo maa-attain yun, gabayan namin kayo dyan, sir. Mhm. Okay? Tama, drip irrigation. Actually, ang investment nyo lang diyan yung talagang yung mga drip lines mo, 'di ba? Oo. Tapos yung mga ibang Ayan, oo. mga gamit na kailangan sa drip irrigation. So, isang bagsakan lang naman yung Oo. ano mo, yung, kapital na Oo. kailangan mo. Oo. Yung bigyan ko rin kayo ng example, yung sa nagdi-drip irrigation, meron na siyang system eh. Ang tanim niya yung sweet melon. Talagang maganda yung quality. Kaya lang sabi niya, "Sir, ba't ako tinatamaan ng kwan? Bakit ako tinatamaan ng tinatawag na Phytophthora, yung nabubulok yung kwan ko, Hmm, nabubulok tubo. at saka yung downy mildew, nabubulok." Tinanong ko, "Ano ba yung sistema ng ginagawa mo?" Eh, basta nagdidilig ako, kinompute mo yung volume ng tubig per day. Ay hindi daw, naku sabi ko, "Hindi puwede, ganito yan eh." Bawat area dito sa Pilipinas meron akong pinupuntahang website, sinasabi doon sa ganitong buwan, bawat square meter o bawat puno kailangan ito yung ibibigay mo sa buong maghapon. Ngayon, Hmm, 8 beses ko didiligin yung halaman, i-di-divide ko ngayon yun into 8. Yun yung dapat na mapabigay doon kasi yung data na yun, yun yung kino-consider noon. Yung pagbibigay mo kasi ng tubig doon, iko-consider mo yung evaporation at saka yung transpiration, yung paggamit ng halaman ng tubig. Kailangan i-supply mo yun. Wag kulang, wag sobra kasi 'pag sobra, tamaan ka ng fungal diseases. 'Pag kulang, hindi magagamit yung sustansiya. Kaya yun ang binibigay kong gabay sa kanila. Kaya maganda yung magiging resulta kapagka yun yung ginamit mo na tamang pamamaraan.
Okay. Okay? O Kamarse, before mo ituloy yung what is organic fertilizer, so tamang-tama yung question ni Bong, ano? Ano po ba Oo. pagkakaiba ng synthetic at organic fertilizer? Iyan, okey. Synthetic fertilizer, ito yung pinadaan nila sa mga proseso kung saan nilalagyan ng asido, pinapadaanan ng asido yung, minimina nilang bato doon sa bundok at lumalabas doon yung iba-ibang klaseng, abono. Kasi iba-iba ding kuwan, iba-iba ding asido yung ginagamit nila doon. And then yun, man-made yun. Pero yung organic fertilizer minsan meron silang mga inilalagay kaya tinatawag nila na synthetic. Yung organic fertilizer, yun kalimitan ito, ay yung naturally available na pinagkukuhanan mo ng sustansyang ibibigay mo dun sa iyong tanim. Kagandahan nito, yung organic fertilizer, iyan ay nakakapagpaganda ng fertility ng lupa mo. Siyempre katapat noon fertility, mataas yung productivity. At saka yung organic fertilizer hindi, kuwan yan, hindi yan garantiya na 'pag nilagay mo yun, hindi ka na subject sa loss. Subject ka rin, mas mataas din ang losses niyan kaya kailangan critical yung kailan mo ia-apply yan, papaano ia-apply mo yon. Kagandahan ng organic fertilizer, hindi ito kayang ibigay nung yung benefit na 'to hindi ito kayang ibigay ng synthetic. Nai-improve na yung sa physical property ano yun, pagkabuhaghag. 'Pag buhaghag, maganda yung sirkulasyon ng hangin, maganda yung water penetration, pero maganda yung water retention. Maganda yung suportang ibinibigay niya doon sa pagdami at pagkapal ng population noong mga beneficial microorganism. At siyempre, dahil yun yung magandang binibigay mo, inaalagaan mo yung environment mo. Yan. Ang, Yung synthetic fertilizer kasi mayroon niyang kaakibat na problema. Ano yung mga yon? Okay, nasisira yung kondisyon ng lupa mo, nawawala yung pagkabuhaghag niyan, umaasim yung lupa mo lalong-lalo Asin, na kung ang palagi mong yan. ginagamit 2100. At siyempre andoon yung malaking bahagi ng pag-pollute ng environment. Ang isa pa rin dito, yung organic fertilizer pagka kayo ay bumibili, kung hindi kayo ang gumagawa, tingnan mo yung heavy metal content. Kasi ngayon, yan yung tinatingnan ng FEA, chine-check nila yung tinatawag na heavy metal content noong iyong organic fertilizer. Meron silang tinatawag na level na kapagka nandito, lampas dito, ay hindi pwede yan, hindi nila ina-approve. Kaya lang maraming pumapasok dito ng mga smuggled, yun yung iingatan ninyo, checkin ninyo. Kung makakakuha kayo ng isang, content analysis noon, tingnan ninyo kasi may mga critical threshold na sinasabi yan na hindi dapat lumampas. Kasi kapagka organic fertilizer kalimitan yan lalo na yung galing sa galing doon sa ipot ng manok, ang binabantayan diyan yung arsenic. Eh, alam naman ninyo yung arsenic, cancerous yun. Kaya yun yung doon, titingnan ninyo yung level nung heavy metal at yun kasi organic nga, nilagay mo sa tanim mo, sa pechay, leafy vegetable. Hindi mo alam na heavy metal, higupin ng halaman mo yun, kakainin mo yun, nasa katawan mo ngayon yung heavy metal. Kaya yun yung pag-iingat na ginagawa. Pero maganda yung lehitimong organic fertilizer. So, yun yung pinakamagandang gamitin. Ang pinakamaganda diyan, checkin ninyo, rehistrado ba ito? Meron ba itong tinatawag na organic certificate? Yun. Safe ka kapagka yun ang nakita mo. Kasi dito sa Pilipinas, iba yung certificate na ginagamit natin dito pero doon sa ibang bansa, mas maganda yung kanilang standards na ginagamit. Kasi yung iba, yung standards na pasado sa ibang bansa, hindi dito sa Philippines. Kasi ang pinagbabasehan nating standard, hindi kapareho no sa kanila. Pero kung i-analyze mo, mas maganda yung standards na ginagamit nila. At yan, sa darating na panahon, mababago yan, mapapapareho na yan doon sa ginagamit ng ibang bansa. Okay. Napag-usapan na yung rin naman natin yung tinatawag na organic yun. fertilizer. Meron kami ditong kaunting, ipo-promote. Yung tinatawag nating combustion as fertilizer. Ito, hindi ito mabigyan ng certification dito sa Philippines dahil nga ang mataas yung nitrogen content nito. Kasi yung standard ng Philippines dapat mababa lang. Pero ang combustion as fertilizer gawa sa Japan at meron itong certificate from Japan Agricultural sa Standard. Ano yun? Yun yung pinakamataas na certifying body sa Japan. Kapagka meron ka noon, wala kang problema sa tinatawag na kini-claim mo na as organic. Pero tingnan mo ito ha, ano ang laman ng combustion as fertilizer? Oops, tingnan mo. Ito,
Ang combustion as fertilizer galing ito sa ipot ng manok. Ipot ng manok, pinrasis nila ito, in-undergo sa matinding init. Kumbaga, niluto nila ito, pero sikreto yung sistema ng pagluluto nila nito kasi kung basta mo ilalagay yan, kung isasangag mo lang, masusunog, hindi yan makukuha mo. So, component nito ano, merong phosphorus, potassium, merong mga nutrients na microelements. Tapos sasabihin mo, "Sir, teka, bakit wala yung nitrogen?" Again. Ayun, okey. Wala siyang nitrogen. Papaano ko ngayon gagamitin 'yan? Eh, ano mabibigay niyan sa akin? Ganito, hindi kailangang 'yan lang ang gamitin mo. Kailangan meron kang kapartner. Ano ngayon yung aming ibinibigay na magandang, ah, kapartner niyo, nirerekomenda? Hanap kayo nitong amino acid granular fertilizer. Ano 'yan, 16% ang nitrogen, 1% lang ang Mm. phosphorus, 2% ang potassium. Pero ano yung kagandahan nito? Uy, maganda yung organic matter content niyan, 55%. So makakatulong talaga yung pagkain ng mikrobyo, buhagag ng lupa. Merong humic acid. Uy, kaganda nito sa halaman mo. Kaunting-kaunti lang ang laman nito, ang ganda ng epekto nito. Meron ding amino acid. Meron kang seaweed extract na makakatulong sa iyo para ikaw ay makalaban doon sa stress. Maganda ang epekto niyan kasi maraming hormones talaga ito. Chelated micronutrients, nutrients na hindi mayayapos ng heavy metal sa lupa mo. So, 'pag pinagsama mo 'yan, yung combustion as at saka yung amino acid, asahan mo maganda Yun. yung magiging epekto. Pero sasabihin nila, "Sir, papaano ko gagamitin 'yan? Yang gandang 'yan, saan 'yan puwedeng ilagay?" Ganito, itong kombinasyon ng dalawang ito ang pinakamaganda dito, basal bago ka lang magtanim. Kasi ibibigay mo na lahat ng kailangan ng halaman mo nandun na sa lupa kaya 'pag nag-transplant ka, makukuha na niya yan. Papaano yung mga susunod pangangailangan? Kukuha ka na ngayon ng ibang, source ng NPK. Pero yung basic requirement yan, yung unang-una na makapagbibigay sa iyo ng magandang arangkada doon sa tinatawag na natin na, ah tawag dito, do'n sa tinatawag natin na umpisang-umpisa pa lang. Maganda yung magiging arangkada mo kapagka ito yung ginamit mo. Kasi 'wag mong Mm. kung ikaw ay nagagamit ito, 'wag mong ambisyonin na sa lahat ng stage ito yung gagamitin mo. Mm. Kasi, yung abono na 'to, kalimitan ang abono ng mga organic fertilizer, yung legit na tinatawag natin, medyo may kamahalan. Masakit sa bulsa kung 100% gagamitin mo. Makakakuha ka ng magandang ani pero yung tinatawag nating profitability, yun yung tatamaan. So anong gagawin natin? Ipoposisyon lang natin ito doon sa tama na mapapakinabangan natin siya ng husto pero mababa ang gastos, ang epekto na ibibigay sa atin yan, magandang-maganda. So yan, tandaan ninyo ha, meron tayong combustion as fertilizer na yan ay sinertified ng Japanese government na talagang magandang gamitin sa organic farming. Pero sinasabi ko nga sa inyo, ang pinakamagandang approach ngayon sa pagpo-produce ng halaman natin, ng tanim natin ay yung tinatawag na INM, Integrated Nutrient Management, kung saan gagamit ka ng organic fertilizer pero sasamahan mo ng kaunting inorganic fertilizer. Ayun. Okey, Okey, may katanungan combustion po as. bago ako lumipat sa susunod na slide? Tsaka ako, sa tingin ko tama yung nasabi mo ano, na dapat partner siya kung walang gaanong nitrogen yung combustion ash. Tsaka nabanggit ni Sir Oo, William dati pa, ito tandang-tanda ko talaga, sabi niya, "Mabilis mag-balance ng pH ito." Yung oo, acidic nagiging close to basic agad siya, eh, mga span of ilang weeks oo, siguro. So kung sa umpisa mo siya gagamitin, talagang mas pakikinabangan ito ng lupa. Kasi sabi nga natin oo, 'pag maganda yung iyong, pH yung balance yung pH niya, yung mga ibang nutrients ay talagang nagiging readily available dun sa available. halaman, magagamit siya. Tama po Oo. ba yun, Kaparse? Yes, opo, talagang yung kombinasyon na 'to, power pack ito. Talagang matindi yung ibibigay nitong suportang nutrisyon doon sa iyong itatanim kapagka inilagay mo ito ng una, Tsaka 'yan. parang narinig ko na parang magiging available na raw yata yan sa mga maliliit na packaging, eh. Kasi nga isang 'Yan, oo, sako mas nila. maganda 'yon. Para yung iba na magsisimula pa lang, o subukan ninyo, tingnan niyo kung yung sinasabi natin na kagandahan nito na 'pag ito yung ginamit mo, ano yung magiging epekto do'n sa ating tanim, lalo na do'n sa urban agriculture, malaking bagay ito. Okey, yung Yan. backyard gardening.
Okay. Yan. Sandali nga, tingnan ko lang kung meron pang ibang question dito at ang oras natin ay naghihingalo na naman ano? Talagang grabe yung Oo, ano, eh, diskusyon Kamarsi, eh. Daming tanong, eh. oo nga. Sabi ko nga Uy, madali lang ito, kakaunti lang ang slides pero umabot pa rin ng aabot pa rin ng isang oras, oo, eh, oo. isang oras na nga tayo, eh. Oh, anyway, yung aking, Oo, bayaw talagang ano, eh, gustong-gusto niyang ano, eh, batiin tayo. oo, So, nanonood daw sila oo. sa Michigan. So, ayan magandang gabi diyan sa Michigan. Ito maganda 'tong Okey. katanungan. Sir, how often po magpa-soil test? Every year po. Every year dapat soil test kasi doon sa pagsasaka mo, yung sinasabi ko nga, may nutrient removal doon, eh. May epekto yung abono mong ginagamit kaya as much as possible after 2 cropping seasons or kung gulay ang tanim mo, in a year's time kailangan magpa-analyze ka na para antimano. Makikita mo naman doon, eh, nagde-deteriorate ba yung lupa ko o napapaganda dahil mino-modify ko na yung aking farm practice. Ayan, tapos ito, para sa'yo 'to Kamarse, ang galing niyo pong mag-explain Kamarse. Salamat po. Kaya talagang hindi ako nagkamali ng pagpili ng partner, eh. Kamarse, salamat sa iyo. Tapos, Opo, dahil talagang hindi ako nagkamali sa pagpili ng partner, yung misis ko nanonood ngayon. Hello po, magandang gabi sa'yo. I love you too. okey. Okey, Sir ito pa, ito ito pa, last ito yes pa sir, Kamarse, before mo tapusin 'yan. So, oo. acidic ang lupa base sa soil analysis. Nirerekomenda ng local agriculturist na gamitin ko yung calcium nitrate. Pinahinto ang ammonium sulfate, tama po ba siya? Tama po. Ammonium sulfate, the most acid forming fertilizer in the world po 'yan. 'Pag 'yan ang ginamit niyo, ang bilis niyang maging acidic, lalampas kayo dun sa 4.5. Tama 'yun, Hmm, calcium nitrate. Pero ay ito, ipo-promote ko na rin yung yung, ginagamit namin Calcipril. 'Yun yung isa sa pinakamaganda kahit may tanim. Kasi kung, ang pinakamaganda sir doon, ang pinakamagandang gamitin mo doon ay yung Calcipril kasi kahit may tanim. Tapos yung calcium nitrate, mabagal sir ang kuwan, eh, nakakapag-adjust yun ng, pH pero pH. mabagal. Pero hindi yun nakakadagdag sir ng hydrogen na nagiging acidic. Kaya sinasabi nila instead of using ammonium, sulfate, ang gamitin mo na lang calcium nitrate kasi walang maibibigay o walang ire-release yun na hydrogen ion na makakapagpa-asid ng lupa mo. Kumbaga kung halimbawa level na ito ganito, hindi mo na aasahan na bababa pa yung pH mo kapag calcium nitrate na ang ginagamit mo. Kung gusto mo ng Ayun po. mababang ano, mabilis na ayos ng pH mo, yun yung combustion ash fertilizer. Ayun yung combustion as ni Sir William, oo. Garantisado yan. Okey, so puntahan ko itong kasi sinasabi nila, kine-claim nila na yung organic farming nagko-contribute sa pollution. Okey, malaking kuwan yan kahit tingnan ninyo doon sa internet, yun yung sinasabi nila na kalimitan nangyayari kung mali yung paggamit mo. So ano yung dapat nating gawin? Sundin mo yung FPA recommendation in terms of the rates, kailan mo ilalagay, tapos ano yung formulation na gagamitin mo. Huwag kang magsasabog ng organic fertilizer doon sa matitigas na, bagay kagaya niyan bato, mabuhangin. Kasi kapagka nabasa 'yan, hindi 'yan pupunta sa kuwan, eh, hindi 'yan magagamit ng halaman mo, madadala ng tubig 'yan, pupunta sa groundwater o sa waterways. Kung uulan ng malakas, expected mo na uulan ng malakas, hold mo muna yung pag-apply ng, organic fertilizer. At siyempre yung tubig na ginagamit mo, tingnan mo rin 'yan kasi kalimitan yung iba na nagdidilig ginagamit nila yung galing sa isang establishment, yun yung ginagamit nilang pagdilig. Tingnan mo ha, mataas ba yung organic content niyan ay yung nitrogen content niyan. 'Pag mataas ang nitrogen content niyan, mabe-benefit ka pero i-a-adjust mo yung rate ng abono na gagamitin mo, yung rate ng, nitrogen organic fertilizer na kuwan mo kasi iba yung masosobrahan at saka doon sa tamang-tama na paglalagay lang. So yun yung kailangan nating, tandaan kapagka, organic fertilizer ang gagamitin natin. And then meron tayo ayan, meron tayong ibinabahagi na combustion as fertilizer at amino acid na makatutulong diyan sa, sakahan ng mga Pilipino. Mai-improve natin yung productivity niya, tsaka yung profitability niyan. Kagaya pa rin ng dati, eto po yung aking contact details, puwedeng dito ninyo ako padalhan ng mensahe para po matulungan ko kayo sa inyong mga issue sa inyong taniman
At yan po, gano'n pa rin po at maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng panahon na makasama kaming dalawa ni Vegeman ngayong araw na ito po. Okay. Okay. Salamat ka, Marce, ano? Tayo. So, meron pang mga ilang katanungan dito, ano? Yung isang question is, saan po ba pwedeng mag-purchase ng combustion ash fertilizer? So, nilagay ko po dyan, ano? Kontakin nyo lamang daw po si William DC, Sir William, sa kanyang Facebook. Search nyo lang, William DC. O kaya yung WRM Agri Organics niya. Okay? And ito, question niya. Si Richard, Sir, baguhan po ako sa farming. Follow ko po ba yung seedling company na instruction? Siyempre naman, Kabisado nila sir yun. sundin po Okay po natin. yun kasi Mm. oo, Sabi nga, ano, kabisado lahat, nila yung mga gulay nila, eh, oo. yan. So, yung mga seed company, yung mga crop protection company, yung sa FPA, lahat po yan, ano, pag sinabi nilang ganun ng instruction, ay sundin po natin, ano. Although, kada Hindi yan partner, makakasama sa inyo. Oo, tested na yun, tested and proven. Pag sinabing isang kutsara ilagay mo, isang kutsara ilagay mo. Okay, pag sinabing isang ligo, isang ligo. Kasi ano po yun eh, tested nila yun. Although, yung iba, karamihan sa farmer, sosobrahan niya yan. Sosobrahan niya yan. Dadamihan niya yan. oo, Pero sabi nga natin, wag mo nang sobrahan kasi tested na nga yun eh. Wag mo nang gawing magastos ang iyong pagtatanim. oo. Ba't mo pa sosobrahan? Di po ba? Okay. Sa paglagay, marami akong na-learn, sabi ni Ismael. Combustion ash, ayan. Ito, Kamarse, ano pong pakakainin natin sa paggamit ng abono? Halaman po ba o lupa? Dalawa po yan, halaman saka mikrobyo po na beneficial microorganism po. Yun yung pinakamaganda po doon kasi nakakalimutan natin ang sinasabi lang natin halaman ng pakakainin. Isang malaking bagay, pakainin mo yung beneficial microorganism doon para dalawa yung tutulong magbigay ng sustansya doon sa iyong nakatanim. Tama, kaya nga yung iba naglalagay pa talaga yung beneficial microorganism nilalagay, hindi ba? Yes, Nilalagay diyan, oo, oo. yung spray diyan. Okay, so from Rodriguez Agriculture, sa yun pala yung si Nino, ano? Salamat daw. Oo, Meron pa ako isang katanungan dito na maganda rin to, ito. Last na question na ito, and papaalam na po oo. tayo. Ano magandang Yan. combination ng fertilizer pag flowering? Yun yung sinasabi ko, compound fertilizer. Mas maganda doon yung hindi ka nagkahalo. May mga nabibiling compound fertilizer na NPK tapos may microelements. Pero tandaan mo ha, kung kukuha ka ng fertilizer na gagamitin mo sa flowering, kailangan ang nitrogen to potassium ratio niyan is 1:3. Isang bahagi ng nitrogen, 3 bahagi ng potassium. Yan yung pinakamagandang kombinasyon kapag ka flowering and fruiting stage. Yan. Okay. So sumobra na po tayo sa oras natin, ano? Sobra isang oras tayo ngayon. Kahit ako, hindi ako Okay. inantok eh. Talagang matindi yung mga bitawan mo, Kamarsi, ng mga explanation eh. At syempre, maganda rin Oo, yung participation ng mga audience natin ngayong gabi, no? oo. Talagang hindi sila bumibitaw, maganda yung kanilang mga katanungan. Ito yung mga farmer na gusto nating maging audience talaga. Yung interest, yung iba, new farmer, yung iba, matagal ng sa farming. And talagang ano sila, interesadong matuto. Eh yun naman yung objective natin, talagang may maibahagi tayo na kaalaman sa kanila. Kamarse? Iya, ang kagandahan nito, lahat ng ginagawa natin ito is for the future of the coming farming population. Okay. So sa muli, ano, sa mga kaibigan natin, mga kabeji, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat din, Kamarse. Hanggang sa ulitin po, Salamat ano, po. sa Webes at syempre yung ating kay Kamarse M&M every Saturday. So sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Paalam po muna sa ngayon. Kita-kita po tayo sa susunod na Sabado.